Tama na nga yung paggawa mo, Mayan. Kahit ano pa yung paglumpasay mo ng iyak dyan, cheater yung boyfriend mo, no? And cheater is always a cheater. Mama, di ba po badang mag-cheat? Nahuli po ba ng teacher niya si Tita Mayan? Biglang sabat ng 7 taong gulang na batang babae. Napatampal sa noon niya si Leticia dahil naroon pa pala ang anak at nakikinig sa usapan. Pinagsabihan niyang pinsan niyang si Mayan na noon ay iyak ng iyak na nagsumbong sa kanya. Niloko daw kasi ito ng playboy nitong nobyo at ipinagpalit sa iba. Hindi pa nakita ni Leticia ng personal ang boyfriend ng pinsan niya at nag-iisang kaibigan dahil lagi siyang busy. At base sa mga ikinukwento sa kanya ni Mayan, nasa sense niyang playboy nga ito. Kisha anak, sasala ka muna mag-play ha? May pag-uusapan lang muna si mama at saka si tita Mayan, okay? Sige po, basta mamaya sasama ako sa street ha. Magbebenta din ako ng balot. Tumango na lamang si Leticia. Napahinga siya ng tuluyang makalayo ang anak. Noon din hinarap niya si Mayan habang hinilot ang sentido dahil para siya pa nga ng problema sa pinsan / kaibigan niya. Leticia, anong gagawin ko? Alam mo, ang dapat mong gawin, mag-move on, magpaganda at manlalaki. Leticia talaga? Nasabi mo lang kasi yan kasi ikaw naman ang iwan playgirl ka kasi. Grabe siya, ikaw na nga tinulungan dyan eh. Muling umiyak si Mayan. Naglulumpasay iyon sa higaan at nagsisisi pa. Insan, tulungan mo akong makaganti. Iganti mo ako sa malulokong yon. Hindi ako matatahimik hanggang nakikita ko siya masaya sa iba. Ay, masama ang gumanti, ano ka ba? At saka hindi lang siya lalaki sa mundo, Mayan. Wake up, lalaki lang yan, ano ka ba? Magpapatiwakal ako, Leti. Gaga, nahihibang ka na ba? Galit na kinutusan ni Leticia ang pinsan. Sa ginawa niya ay mas lalo lang lumakas ang palahaw ni Mayan. Para itong kambing na iniwan ng ina, bagay para mapatakip sa tenga si Leticia at napipilitan na umuo. Inayos ni Leticia ang bangs at saka inis sa sumagot. Langya, oo na, igaganti na kita. At sa wakas, huminto na rin si Mayan. Punas-punas ang luha pati sipon. Talaga? Igaganti mo na ako, insan? Oo, kasasabi ko lang. Dahil sa saya, napayakap si Mayan kay Leticia at ang kaninang drama niya ay nauwi sa saya. Maya-maya pa ay seryoso na sila nag-usap nang sa ganon ay maisagawa ang paunang hakbang para sa paghiganti kuno. Bakit ba kasi gustong-gusto mo siyang resbakan ha? Nakuha niya ang virginity ko. Pagkatapos… Oh, mamaya ka na umiyak ka. Tumango naman si Mayan, pigil ang iyak at nagpatuloy. Pagkatapos, nung may nangyari sa amin, iniwan na niya ako. Sabi pa niya, galingan ko na rin sa susunod. At pagkatapos nun, pinagpalit niya ako dun sa babaeng hitad na yon. Aba, loko yun ah. Kalma, Leticia. Anong kakalma? Saan ba makikita yung boyfriend mo na masap ako na? Napangiwi agad si Mayan. Nag-aalburuto na kasi sa galit ang pinsan niyang sa Leticia. Sa bar siya laging tumatambay. Doon kasi sa bar na yun may secret room para sa ano. Hayaan mo, akong bahala. Pero minsan sa flower shop siya tumatambay. Sa flower shop ng tita niya. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap ng dalawa, ng mga sandaling yon, ay umalis na rin si Leticia para sa panibagong araw na gawain niya ang pagtitinda ng balot sa kalye. Siya si Leticia Macabenta, 28 anyos at dalagang ina. Apelyido pa lang, bentang-benta na. Sa Leticia, ang bunso sa magkapatid. At nakapagtapos sa kurso bilang Engineering and Agriculture. Pero hindi pa siya nakapagsimulang magtrabaho dahil hindi niya maiwan-iwan ang 7 taong gulang niyang anak at ama niyang na-stroke. Kaya ang bagsak niya ay sa pagtitinda ng balot. Umaga at gabi ginagawa ni Leticia ang pagtitinda ng balot. Ang ama niya naman ay naiiwan minsan kasama ng pinsan niya, si Mayan. Siya nakatokang magbantay sa anak niya. Balot! Uy! Ate, balot mo! Kinalabit ni Leticia ang isang ginang at saka inalokan ito ng mga paninda niyang balot, tsaka nagpatuloy. Ate, masarap po ito, mainit-init pa, at saka mura lang. Bakit? Magkano ba yan? 25 pesos na lang po bawat isa.
Kapag bibili ka ng 4, may discount ka po ng 10 pesos. Nagningning naman sa tuwa ang mga mata ng ginang. O sige, bigyan mo ko ng 10. 10? Wow! Right away po! Tuwan-tuwa. Mabilis sa ibinalot sa paper bag na Leticia ang 10 balot kasabay ng pagsupot niya rin sa espesyal na suka niyang sinamakan. Have a good eating ate! Sana maling ka pa ng jowa mo! Kunway casual niyang pahabol at pagbibiro na rin. Tuwan-tuwa naman ang ginang nang lumayo ito at umalis na. Ang bilis talaga ng pera ngayon Mabuti na lang madiskarte ako. Proud na sabi ni Leticia sa sarili habang nagpapapitik. Napamewang habang pinapahira ni Leticia ng puting towel ang pawi sa noon niya. Hanggang sa sumagi sa isipan niya ang pakiusap ng pinsan niyang si Mean. At eksaktong namataan niya ang nobyo ng pinsan niya. At tama nga ito dahil may kasakasama na itong ibang babae. Aba, kung minamalas ka nga naman Ang hinayupak, napakawalang ya. Mamaya ka sa akin. Naniningkit ang matang sabi ni Leticia. Tinawagan ni Leticia ang Kuya Erickson niya at nasa kanto na naman ito para magbasagan ng mukha. Kuya, mabilis lang ako. Sige na, baka kasi kapag hindi ako pupunta, hindi ko na maisagaw ang trabaho ko. Pahama ka talaga. Nasa away ako. Wengya, aray! Natutop ni Leticia ang bibig. Nasa kasagsagan pa pala ng away ang kapatid at timing na tumawag siya. Hintayin mo ako dyan bago ka umalis. Tatapusin ko lang itong mga gunggong na to. Napangiwi at naawa si Leticia. Hindi para sa kapatid niya, kundi doon sa kaaway nito. Batak pa naman sa pakikipagbasagan ng bungo ang naturang kapatid niya at kampyonado lagi sa larangan ng boxing. Sige, mag-ingat sila sa'yo. Bye! Binabaanan ni Leticia ng tawag ang kapatid si Erickson at matyaga siya naghintay sa pagdating nito. Pero napurnada ang naisip niyang plano dahil hindi dumating ang kapatid niya. Nasa police station ang bagsak naman ito nang tawagan siya ng pulis. Nang mga sumunod na araw, naghintay na lamang ng pagkakataon si Leticia. Maaga pa lang nasa kalye na siya at handa na ang balutan niya. Pinilahan ng mga suki niyang tambay lang din sa kanto at halos ang iba ay kasama ng kapatid niyang si Erickson. Isa sa mga lalaki nandoon ang naka-appreciate sa ganda niya. Gandang-ganda talaga sa kanya ito, pero takot itong ligawan siya dahil sa siga niyang kuya. Alam mo, Let, nakakagana laging kumain ng balot basta ikaw nagbebenta. Sama mo na rin ang special mong sinamakan. Wow na wow, di ba mga pare? Masayang sambit ni Berto, ang lalaking kulang lang sa gupit para magbukhang si Piolo Pascual. Tumigil ka na, Berto. Diskarte mo pang kapatid ko para makalibre ka. Singit ni Erickson na noon ay nakadalawa na. Totoo naman kasi, Chairman. Maganda talagang kapatid mo. Kung may kaya lang ako, liligawan ko na to kaso takot ako sa'yo. Amin ni Berto kay Erickson sabay hawak nito sa braso ng kausap. Takot ko lang mabugbog mo. Mahal ko pang buhay ko, no? Ganyan nga, mahalin mo sarili mo. Dumaan ka muna talaga sa mga kamay ko bago mo ligawan si Leticia. Tawanan at asara ng kasunod, bagay para umiling-iling na lamang si Leticia. Kahit kailan kasi, laging basagan ng trip ang kapatid niya. Chairman pa naman sa kanilang lugar ang Kuya Erickson niya, pero madalas ito pa ang nanggugulpi ng kapwa. Matigas ang ulo at bawat salita nito ay kailangan sinusunod. Bilisan nyo na dyan, marami pa akong customer pero dahil sa inyo, nandun sila, nasa tabi lang. Kapag ako nalugi habang buhay kayong hindi makagkakajowa. Inisasabi ni Leticia dahil wala pa yatang balak na umalis sa mga ito. Maya-maya ay nagpaalam na rin ang Kuya Erickson niya. Napahinga na maluwag sa Leticia dahil matatahimik ang araw niya. Sakto naman na dumaan sa pwesto niya si Mean. Malungkot ang mukha nito at mukhang galing sa pag-iyak. Anyari sa'yo at saan ka ba galing? Usisa ni Leticia nang umupo sa bakanting upuan ng kaibigan. Bibili lang naman ako ng tinapay, nasaktan patuloy ako. Gusto ko lang namang mag-move on pero bakit? Leticia, nasasaktan ako. Iyak-iyak ni Mean nang humarap ito kay Leticia. Napangiwi sa Leticia. Kulang na lang kasi mag-abot ang sipon at luha ng kaibigan niya sa kaiiyak nito. Napapailing siya at mabuti hindi siya ganitong umiyak noon. Bakit kasi hindi mo ako gayahin? Hindi ka sana nasaktan. Alam mo ang mga lalaki kahit anong ganda mo,
Kahit kamukha mo pa si Fiang, once mga tiyan, asahan mo, lilingon at lilingon pa rin yan sa iba't ipagpapalit ka. Inisasaad ni Leticia at hindi niya namamalayan ay nakaisang piraso na siya ng balut. Kahit puno ang bibig, tinalakan pa rin niya si Mayan na noon ay tumigil na sa pag-e-emote tignan siya. Napapalunok pa ito dahil hirap-hirap siya magsalita. Kung ako ikaw, mag-move on ka na. Tsaka nga pala, bago yon sama mo ako at ituro yan lintik mong ex. Akong re-resback para makita niya hinahanap niya. Gulat na napasunod si Mayan kay Leticia nang bigla siyang hablutin ng kaibigan at saka kinaladkad. Leticia, sandali! Saan naman tayo pupunta? Saan pa nga ba? Eh di sa ex mo. Nasaan ba siya? Nasa flower shop, malapit lang dito. Nakita ko siyang pumasok, kaya sinundan mo. Sus, malamang masasaktan ka talaga. Hindi na umimik si Mayan. Ngumuso lang ito at naiiyak na naman. Oh, tama na yan. Huwag mo na siyang iyakan. Igaganti kita sa kanya, akong bahala. Sinundan ni Mayan si Leticia dahil para na itong sasabak sa giyera. May pagka-boyish kasi ito kung kumilos at lumaki sa squatter area, pero pusong mamon sa kapwa. Kahit hindi man pala ayos, litaw pa rin ang kagandahan kahit morena. Sa butik na yan, nandiyan pa rin siya at mukhang ibibigay niya sa susunod niyang babaeng bulaklak. Sambit ni Mayan nang tumigil sila sa hindi kalayuan sa flower shop. Anong suot niya? Navy blue t-shirt. Teka, anong gagawin mo? Anin mo yan, huy? Gulat na sabi ni Mayan nang mabilis na Leticia sa isang vendor ang 3 piraso ng itlog. Ngumisi si Leticia sabay inangat ang hawak. Para sa loko-loko mong boyfriend. 5 minuto lang ang hinintay nila at sa wakas, pumukas ang pinto ng flower boutique. Sakto naman tumunog ang mobile phone ni Mayan at habang kinakalikot nito ang cellphone ay siya namang paglabas ng lalaking naka navy blue t-shirt. Sumingkit agad ang mga mata ni Leticia. Para kasing pamilyar sa kanya lalaking yun. Hawak ang isang pirasong itlog ng kalabitin niyang kaibigan sabay turo sa gawin ng lalaki. Tingnan mo ang loko mo, nobyo. Ang lapad ng ngiti. Lalapitan ko siya, dyan ka lang. Saan? Uy! Hindi! Sandali, Leticia! Agad napigil ni Mayan pero huli na. Lumanding agad sa ulo ng lalaking naka navy blue t-shirt ang itlog pagkatalikod dito para sana buksan ang pinto ng sasakyan. Sinagundahan pa muli ito ni Leticia ng pagbato. 2 sa mga itlog na hawak ng dalaga ang sumapol sa ulo at likuran ng naturang lalaki. Hindi pa nakontento sa Leticia dahil nilapitan niya ang lalaki. Niwrestling niya ito at walang pagdadalawang isip na ibinagsak sa lupa. Napadaing at gulat na gulat ng lalaki nang bigla niya itong dinaganan sabay kinuwelyuhan. Kalaunan, namilog ng husto mga mata ni Leticia matapos mapagtanto kung sino ang kaharap. Kier? Leticia, ikaw? Sambit ni Kier pero hindi dito magawang makabangon. Napangiwi ang lalaki at lukot ang mukha nitong tumitig sa kanya. Huli ng awati ni Mayan ng kaibigan at pareho silang mananagot dahil nagkamali ito ng sinugod. Teka nga, ano bang kasalanan ko sa'yo? Hirap na sabi ni Kier habang nasa ibabaw pa niyang ex-girlfriend na si Leticia. Hindi na magawang sumagot ni Leticia kung kaya si Mayan ang sumagot. Pasensya na, nagkamali lang siya. Leticia, Diyos ko naman sa'yo. Hindi siya yan, hindi siya yung boyfriend ko. Hindi kanya boyfriend? Paniguradong usisa ni Leticia kay Kier. Hindi, bakit sino ba yan? Asik ni Kier. Kaagad na umalis si Leticia sa ibabaw ni Kier. Lumunok siya at kabadong-kabado na sinilip si Kier na noon ay nakabawi mula sa pagkakahiga. Nagkamali siya kaya dapat lang na mauna siyang humingi ng tawad pero sadyang mataas ang pride niya dahil na naig pa rin ang pagiging sarado ng isip niya. Kung ganon, kung gusto mo akong idemanda, hihintayin ko notice. Tayo na may ana. Sambit ni Leticia sabay hatak sa braso ng kaibigan. At akmang kalad ka rin ito palayo, ay nagsalita agad si Kiera. Hindi ka man lang ba humingi ng tawad sa ginawa mo sa akin? Kaagad ang nilingon ni Leticia ang lalaki at saka inirapan ito pagkatapos. Hindi. Kaya sa susunod, magsuot ko ng damit na walang kapares para hindi ka pagkamalan. Ano? Ako pa ngayon ang sinisisi mo. Bakit hindi mo nalang aminin na kasalanan mo dahil bigla-bigla kang sumugod?
Namumula sa gigil si Kier at saka nagpatuloy. Hindi ako makapapayag na basta-basta mo na lang akong talikuran. Miss Leticia Escobar, sa presinto ka na lang magpaliwanag. Natigilan at nagpupumigla si Leticia nang biglang hinablot ni Kier ang kabilang braso niya sabay kinaladkad paloob at pilitin na ipasok sa loob ng kotse nito. Sa sandaling yon, walang nagawa si Mayan kundi tawagan ng kapatid ni Leticia at mukhang sa presinto na nga babagsak ang kaibigan niya. Samantala, sa loob ng presinto, isang titig na masama at lihim na inis ang nararamdaman ni Leticia nang makaharap si Kier at sa maling pagkakataon pa. 7 years na nakalipas noong huli niya itong makita at hindi naging maganda ang paghihiwalay nila. Miss Escobar, kung ako sa'yo, makipag-areglo ka na rito kay Mr. San Diego. Hindi mo alam at kilala kung sinong taong ginawan mo na masama. Pwede kang ma-charge ng physical injury at hindi tataas sa 200,000 ang multa mo. Mariin na sabi ng desk officer na kaharap ni Leticia. Gulat na napatitig si Leticia kay Kier na noon ay prenteng nakatingin sa kanya habang naka-cross legs at sumilay sa labi nito ang nakakalokong ngiti. Kumuyom ang kamao ni Leticia. Mukhang makakalbo muna siya kakahanap ng ganong kalaking halaga kapag magmamatigas pa rin siya. Kaya para matapos na, kailangan niyang magpakumbaba. Pasensya na. Pasensya na, nagkamali lang ako, Mr. San Diego. Hingi ni Leticia ng tawad. Bakit parang hindi naman yata sincere? Kaagad na nagsalpukan ng mga kilay ni Leticia nang tinignan niya si Kier. Pagkatapos huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Mr. San Diego, I'm sorry talaga. Sana naman patawarin mo na ako. Totoong hindi ko sinasadya't inaamin ko. Kasalanan ko dahil sinugod kita bigla. Lumawak ang pangiti ni Kier. Tumango ito at saka tumayo sabay inayos ang sarili. Kung ganun, sige, pinapatawad na kita. At pumapayag na ako pero sa isang kondisyon. Pambibiti ni Kier, saka tinitigan niya ng mariin sa Leticia sabay ngiti. Treat me for a dinner. Ha? Pero... Nautal na sagot ni Leticia at napilitan na lang din siyang pumayag sa takot na makasuhan. Sige, walang problema, Mr. San Diego. Isang pilit ng ngiti ang kumawala sa labi ni Leticia at saka nagpatuloy. Kailan ba kita ititreat? Ngayon na. As in, nauna ba talaga? Hindi ba pwede bukas na lang ng gabi? Umiling si Kier. Sumilay sa labi nito ang ngiti. Ngayon ang gusto ko, kaya ngayon mo ko itreat ng dinner. Kung ayaw mo, madali akong, oo na, fine. Ititreat na po kita. Namilog ang mga mata ni Leticia at pinaikot ito. Padabog na humakbang palabas si Leticia. Mabswelto man siya sa gulong na pasok, mabubutas naman ang bulsa niya at sigurado siyang hindi kakain sa putyo-putyo si Kier, knowing him na isang anak mayaman. She sighed. Kunti pa lang naman ang naipon niyang halaga ng pera dahil mas inuna niya makipag-away. Ay, mababawasan pang kinita ako. Kainis naman kasi. Bakit kasi uminit ang ulo, Leticia? Yan tuloy. Iyak-iyak na aniya sa isipan na silipin niya ang wallet. Nanatili siyang tahimik kahit nasa labas na sila ng presinto ni Kier. Hindi niya ito tinignan at natigil na lamang siya sa paghakbang nang hawakan ni Kier ang braso niya at magsalita ito. Tatakasan mo na naman ba ako? Seryosong sabi ni Kier na nagpataas ng kilay na Leticia. Excuse me, at bakit naman kita tatakasan, Mr. San Diego? Nagawa mo na nga. Tinakasan mo ko nun. Kaya paano kita papaniwalaan? Ano? Kunot noo at napamewang na hinarap ni Leticia si Kier at saka nagpatuloy. Excuse me lang. Don't worry. Ililibre naman kita. Napaka-sad boy mo naman. Huh? Ini-emphasize ni Leticia ang word na ililibre naman kita. Stop the sarcasm, Leticia. Sa kotse ka sumakay para alam kong hindi mo ko tatakasan. Inirapan na lang ni Leticia si Kier. Kalmado lang ito at parang hindi sila magkakilalang dalawa. Hindi niya maiwasang mag-isip ng malalim kaya napangiti siya na mapait. Malayong-malayo na si Kier sa dating Kier na nakilala niya noon kaya hindi niya ito nakilala agad. Naging magkasintahan sila ni Kier noon at sa isang relasyon. Hindi lahat perpekto dahil meron talagang bibitaw at susuko.
Siya yun. Napagod siya. Nawala ng tiwala at takot siyang sumugal. Siya ang may problema sa kanilang dalawa. Alam niya nakatuon lang sa pag-aaral si Kier, pero dahil sa kakulangan ng komunikasyon, ay nagawa niya makipaghiwalay dito at nilayuan ito kahit nakikiusap sa kanya noon si Kier. Isang maling desisyon na nagawa niya kaya lumaking walang kinilalang ama ang anak niya si Keisha. Kumusta ka na, Leticia? Mukhang masaya ka na naman. Walang kaimo-emosyong usisa ni Kier habang nasa biyahe sila. Lumunok si Leticia. Umayos siya ng upo at saka saglit na tinignan si Kier na noon ay nakatuunan sa daan ang tingin nito. Oo, ayos lang naman ako. Peke ang ngiting tugon niya at saka nagpatuloy. Huminga siya ng malalim habang umingiti. Masaya naman sa buhay. Ikaw ba? Mukhang big time ka na. Ano bang trabaho mo ngayon? Kunuway usisa niya para ilihis ang usapan. Nakita niya ang pangiti ni Kier dahil sa tunong niya. Ngiting hindi niya nasilayan sa loob ng halos 7 taon. I'm good, Leticia. At tama ka. Well, sa katunayan nga, elected mayor ako sa kabilang bayan. Wow! Mayor ka na pala? Hindi ba isa yan sa pangarap mo noon? Na maging mayor? Hindi kumibo si Kier at sa sandaling yon, para bang may bumara sa lalamunan ni Leticia. Sumakit ang dibdib niya habang gustong tumulo ng luha sa kanyang mga mata. Masakit pala na hindi bigyan ng importansya. Tumikim siya para putulin ng tensyon dahil biglang tumahimik ang pagitan nilang dalawa. Hoy, ihinto mo sa sasakyan. Dito lang tayo kakain. Masarap ang mga ulam dito. Itinuro na Leticia ang isang karenderya pero umangal si Kier. Ayoko dyan. Sa restaurant mo ko dalhin. Sa restaurant mo ko ilibre. Pero, Wag mo sabing wala kang perang igagastos. hindi ah. Ay, sige na nga, edi sa restaurant. Inisasagot kagad ni Leticia. Gusto niyang umalma pero anong magagawa niya kung may kapalitan lahat na nangyayari ngayon? Sa isang Avia restaurant, kung saan halos malula na si Leticia dahil sa dami ng gustong putahing in-order ni Kier, lumunok si Leticia. Nakakataka man pero nawalan siya ng gana dahil ubos talagang ipon niya. Ma'am, ano pong order mo? Hindi ako kakain. Tubig lang sa akin. Pilit ang ngiting sagot niya matapos siyang tanungin ng waiter. Waiter, make it double. Kung anong in-order ko, ganun din sa kanya. Sige po. Waiter, teka po, sandali. Ako ang magbabayad, Leticia. Kaagad na pagputol ni Kier sa sasabihin niya. Pagak na natawa si Leticia. Natamaan ang ego niya at mukhang pinamukha talaga sa kanya ni Kier na wala siyang kapera-pera. Mr. San Diego, excuse me lang. May pera akong pambayad. Kaya ako magbabayad. Mariin yan sagot saka binalingan ng tingin ng waiter na kanina pa nakatingin sa kanila. Sige na waiter, guide na lang din sa kanyang orderin ko. Umalis ang waiter at noon din ay umiling si Kier habang hindi makapaniwala nakatitig sa kanya. Kampante ito na upo at tila mukhang masaya pa. Malamang mga pinilit gusto kong kainin. Mamaya wala ka na may pambayad. Anong tingin mo sa akin? Walang pera? At saka ginagawa ko to para mawala na yung kasalanan ko sa'yo. Para na rin hindi mo na ako singilin, no? Natawa si Kier. Biglang sumeryoso ang mukha nito at tila nang uudyok ang boses na muling nagsalita. Sa tingin mo ba, sa ganitong paraan mo ako mababayaran para mawalang kasalanan mo nagawa, Leticia? May laman ang katagang binitawan ni Kier habang umiigting ang panga nito nakatingin sa kanya. Lumunok ng laway sa Leticia. Hindi siya manhid para hindi makuha at maintindihan ang ibig sabihin na yon ni Kier. And thanks God, dumating ang kanilang hinihintay, bagay para maputol ang tensyon na kanina pa niyang nararamdaman. She can't help but stammered. Gusto niyang takasan at layuan ng tuluyan si Kier dahil bigla siya natakot. At oo, takot siyang mabalikan nito at ipamukha sa kanya na sa kabila ng pagmamakaawa nito sa kanya noon ay hindi man lang magawang pakinggan. Isa na ngayong matagumpay at hindi na basta-basta. Bumuntong hininga si Leticia. Hindi niya ginalaw ang pagkain at totoong nawalan siya ng gana pa dahil naghalo-halo ng emosyon niya. Hanggang sa makauwi na lamang siya sa kanila. Hindi niya magawang iwaglit sa isip ang mga sandaling nagaganap sa kanya sa buong araw. Kalaunan,
Bagya siya napaigtad nang yumakap sa kanya si Keisha. Nasa higaan sila at patulog na. Mama, pwede po bang kwentuhan mo ko tungkol po dun sa prinsesa na naglayas kasi sinaktan ng prinsipa niya? Di ba nakwento ko yun sa'yo? Kasi po mama, gusto ko pong malaman kung bakit naglayas ang prinsesa. Di ba po wala namang ginagawang masama ang prinsipe? Napakamot sa ulo niya si Leticia at saka natawa na lang. Kiniliti niyang anak pagkatapos hinalikan sa noo. Sige na nga, mukhang curious ang baby ko at gustong gusto laging kinukwentuhan. Kasi nga po, maganda. At saka yan lagi ang ibinibida ko sa school. Lagi nilang pinapakinggan ang story ng isang prinsesa na nilayasan ng prinsipe niya. Sige na mama, iniiba mo naman pong usapan eh. Wala nagawa. Sinunod na lamang ni Leticia ang pakiusap ng anak. Huminga siya ng malalim at saka nagsimulang magkwento. 7 years after, lumaki ang bibi ng prinsesa pero walang kaalam-alam ang prinsipe na nagdadalang tao ang prinsesa nung umalis ito. Nakatira ang prinsesa at ang anak niya sa isang kubo. Aksidenteng napadoon-doon ng prinsipe dahil nasira ang karwaheng sinasakyan niya. At doon, nakita niya ang prinsesa. Ituloy mo po mama, ano pong kasunod? Ano po nangyari? Teka naman anak, pakinggan mo kasi. Mamaya ipapaulit mo na naman sa akin. Humagikik lang si Keisha at mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Tumikhim si Leticia at saka napangiti na lamang na nagpatuloy. Nagalit ang prinsipe sa prinsesa nang malaman niyang may anak na pala ito. Hindi nagtanong ang prinsipe kung sino ang ama. Bigla niyang inakusahan ng prinsesa na may ibang lalaki. Ay, ang sama ng prinsipe. Ayoko na po pakinggan. Baka mabismode lang ako kapag nagising ako bukas. Pigil na Leticia ang tawa niya na masilip niyang pumikit na si Keisha para matulog. Napahinga siya ng maluwag at mariin na tinitigan ng anak. Bagya siya napangiti habang inaayos ang ilang hiblang buhok ni Keisha na siyang sumasagabal sa mukha nito. Kumagat labi sa Leticia. Ang unfair kasi dahil sperm lang naman ang inambag sa kanya ni Kier pero babaeng version niya naman ng anak. Habang siya nadala-dala ito sa loob ng 9 na buwan at nagpakahirap sa pagluwal. Tangi ang kasarian lang ang pagkakatulad nila ni Keisha. Ay, sana lang hindi na kami magkita pa. Kahit naman malaman niyang may anak kami, sigurado ako hindi siya magiging interesado. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Leticia, sabay pinangaralan ng sarili. Ay, Leticia, huwag mo na siyang problemahin pa. Ang isipin mo si Keisha. Kaya niya naman mabuhay nang wala siya. Tama? Kausap niya ang isip at pangungumbinsi din sa sarili. Bahagya siya natigilan at napatitig na lamang kay Keisha nang marinig niya itong umuungol at sinasambit ang salitang, Papa. Paulit-ulit hanggang sa tumigil ito. Napatakip sa bibig niya si Leticia. Hindi lamang kasi isang beses niyang naririnig na sumasambit ng papa si Keisha. Maraming beses na at lagi siya nitong kinukulit tungkol sa papa nito. Wala siyang maisagot. Ayaw naman niyang gumawa ng istorya para magmukhang masama sa paningin ng anak si Kier. Kahit ganon, ipinakilala niya pa rin itong ama ni Keisha kahit sa pamamagitan lang ng pangalan niya. Nang sumunod na araw, ay naiwan kay Mean si Keisha dahil sinamahan ni Leticia ang ama sa ospital para sa follow-up check-up nito. Si Mean na rin muna nakatoka magbantay sa panindang balot ni Leticia. Habang abala sa pag-asikaso sa mga customer si Mean, si Keisha naman ay palihim na umalis sa kinaupuan. Patiptoe itong naglakad palayo habang nangingiti. Nagmamadali nang sa ganon ay maabutan ng sorbetero. Tinawag niya ito at pinahinto ng paalis na. Manong! Manong, sandali po! Ineng, ano sa'yo? Isa nga po niyan, yung chocolate flavor po. Nakangiti at agad na nilagyan ng sorbetero ang apa at nang malagyan na ito ay inabot nito kay Keisha. Agad naman itong kinain ni Keisha pagkatapos makapagbayad sabay lakad pabalik kay Mean. Subalit isang matinis na busina ng sasakyan ang nagpatigil kay Keisha nang kamuntik na siya masagasaan. Hoy! Bata, ano ba? Natulala lamang si Keisha at nanginig na ang buong katawan habang hawak pa rin ang ice cream.
Ilan sandali pa ay bumaba mula sa sasakyan ang isang matangkad at matipunong katawan na lalaki. Nakatack-in at suot nito ay gray stretchable v-neck long sleeve, nakatupi hanggang siko, at pinaresa nito ng dirty white pants. Sa tindig nito ay kinabahan na si Keisha dahil mukhang masungit ang kaharap. "Bata, nasaan ba nanay mo at bakit ka hinahayang mag-isa?" Masama ang tingin at nagbabadya ng otoridad ang boses na tanong ni Kier. Kasi Nauutal at putol na sagot ni Keisha nang patakbon lumapit sa kanya si Mayan habang natataranta at nag-aalala. "Diyos ko sa iyong bata ka, hindi ba't sinabi ko na huwag kang aalis? Ayos ka lang ba ha?" Kasi po, bumili lang ako ng ice cream. Naiiyak na sagot ni Keisha nang kaharap na si Mayan. "Keisha naman pinakaba mo ko. Mananagot ako kapag may mangyaring masama sa'yo." Sorry na po, hindi na ako uulit. Tuluyang pumatak ang luha ni Keisha, bagay para yakapin ito ni Mayan sabay inamo. Pagkatapos ay tumiki malalaking matyagang nanonood sa kanila at saka nagsalita. "Huwag mo hayaang pag-alagalang anak mo, miss. Kamuntik na siya mabundol ng driver ko." Singit ni Kier, bagay para lingunin ito ni Mayan. Pasensya na, pero hindi ko siya anak. Anak siya ng friend ko." Biglang pagpapakyut ni Mayan na makilala kung sino ang kaharap. Agad na inilahad ni Mayan ang kamay at saka nagpakilala. By the way, ako nga pala si Mayan. Siya naman si... Diyos ko Lord, ano nangyayari sa'yo, Keisha?" Gulat na gulat at lalong nataranta si Mayan nang makitang namumula na mukha ng bata at namamantal pa. Hirap na hirap si Keisha. Nabitawan nitong hawak na ice cream at anuman sandali ay mawawala na ito ng balanse. Mabuti na lang naging maagap at mabilis kumilos si Kier. Walang ano pa ay kinarga niya ang bata. Hindi ako makahinga. Hirap na saan ni Keisha. "Hold on, we bring you to hospital." Natatarantang sabi ni Kier. Naiiyak na si Mayan habang nakasunod ito. Sumakay na rin ito sa sasakyan para sumama sa ospital. Hindi alam ni Kier kung ano ang nararamdaman. Kinabahan siya at kanina na rin siya pabalik-balik sa labas ng ER habang nasa loob sina Mayan at ang batang babae. Si Ace, na driver ni Kier, ay para bang sumakit ang mata, kakasunod ng tingin sa amo. Napailing ito at kapag kuway nagsalita na. "Mayor, umupo ka muna at kumalma. Mukhang ayos na yung bata. Kanina pa kasi kayo pabalik-balik sa harap ng pinto. Ako napapagod para sa'yo. Tell me, may dapat ba akong ipag-alala, Ace?" Usisa ni Kier. Huminto ito at tumingin kay Ace. Umiling naman si Ace at saka sumagot. "Wala, Mayor. Sa tingin ko, concern ka lang kasi good citizen ka lang. Isa kang alkalde kaya parte lang din ang pagiging matulungin mo." Saglit na hindi umimik si Kier. Nag-isip siya at noon din kumalma siya nang makita niyang bumukas ang pinto ng ER. Inaluwa niyon si Mayan at Keisha. Malawak na ngumiti sa kanya si Keisha, bagay para matunaw sa tuwa ang puso niya sa hindi malaman dahilan. Uncle, magaling na po ako. Salamat ha. Pumantay si Kier sa batang babae. Hinaplos niya ang buhok nito at saka hinagod sabay pagngiti. "Sa susunod, mag-ingat ka ha. Iwasan mo na rin kumain ng chocolate kapag alam mong bawal ka." Paalala ni Kier. Opo, susundin ko po. Nakangiting tugon ni Keisha, sabay yakap kay Kier, bagay na ikinatigil ng huli. Ramdam ni Kier ang pagtibok ng puso niya na mabilis. Para bang umiiyak ang puso niya nang tila bumalik sa isipan niya ang matamis na pangiti ni Leticia. Napangiti na lamang siya at ramdam sa puso ang lungkot at pangungulila sa dating nobya. Kung sana hindi sila naghiwalay noon, baka magkaanak na sila ngayon. Mabilis sa sinaway ni Kier ang sarili at sa kanila yon sarili sa batang babae. Uncle, tawagin mo po akong Keisha at saka po. Hintong sabi ni Keisha nang hinubad niya ang bracelet sabay abot ito kay Kier bago nagpatuloy. Heto po, sayo na yan. Pasensya na ha, yun lang kasi meron ako. Wala akong pera pambayad kasi wala pa kaming benta ni Tita Mayan. Inosenteng saan ni Keisha, bagay para agad na takpan ni Mayan ang bibig niya. Pasensya na. Ano kasi, ganito na siya, madaldal masyado. Singit ni Mayan. Napangiti na lamang si Kier.
Hinagod ang ibabang labi at nangako. Sige, kung ganoon dahil pinasaya mo ko, ako nang bibili ng paninda nyo. Yay! Sabi na nga, be. Thank you po. Tuwan-tuwang na ibulalas ni Keisha. Sa mga sandaling yon, halos lakad-takbo na ang ginawa ni Leticia paloob ng ospital matapos siyang matawagan ni Mayan. Muli kasing inatake ng allergy nito si Keisha dahil nakakain ito ng ice cream na may chocolate flavor. Subalit gano'n na lamang ang pagtigil niya nang magkasalubong sila ni Kier at may kasama itong lalaki na hindi naman magkalayong kanilang edad. Alam na Leticia na si Kier ang tumulong at sinugod dito sa ospital ang kanilang anak. Lumunok si Leticia ng laway. Nagalo-halo ang nadarama niya at mabuti na lang hindi sumabay sina Keisha at Mayan dahil pinakiusapan niyang kaibigan na magpaiwan para sa schedule ng follow-up check-up naman ni Keisha. Bago pa man makalapit sa kanya si Kier, ay mabilis na siyang tumalikod. Lumiko at umiwas na habang maaga pa. Ngunit gano'n na lang ang pagtigil niya mula sana sa paghakbang nang sambitin ni Kier ang buong pangalan niya. Miss Leticia Escobar. Kumagat labi si Leticia at napadalangin ng taimtim nang maramdaman niyang nasa likuran na niya si Kier. Anong ginagawa mo dito? Nagulat siya ng paglingon niya ay masyado nang malapit ang mukha ni Kier sa kanya. Ano mukha yan? Namutla ka pa talaga. Natatawang sabi ni Kier matapos siya makitang namutla. Bakit kasi nagugulat? At lumayo ka nga sa akin? Inis sa tugon ni Leticia. Sabay tulo kay Kier pero naitulak niya pa ito sa dibdib. Sa tigas ng dibdib ni Kier, hindi man lamang ito natinag, bagay para tinignan lamang niya si Leticia, sabay pag-igting ng kanyang panga. Napilitang umiti sa Leticia sabay layo ng kamay. Tumikhim muna siya at kapag kuway, inayos sa nagulong bangs. Anong ginagawa mo dito sa ospital? Mukhang okay ka naman. Sambit ni Kier at pag-uulit pa sa tanong. Umangat ang bahagyang kilay na Leticia. Okay lang ako, okay. Kaya ako nandito kasi. Kasi may kakilala kong doktor dito. Hoy! Sandali! Bitawan mo nga ako! Bakit mo ba ako kinakaladkad? Patuloy na nagpupumigla si Leticia nang kalad ka rin siya ni Kier palabas. Pagkarating nila sa labas ay agad na binuksan ni Kier ang pinto at sapilitan siyang pinasakay sa loob ng sasakyan nito. Stay. Samahan mo muna akong kumain na gusto mong kainan. Sambit ni Kier sa baritono nitong boses. Sumama ang mukha ni Leticia. Akma na siyang bumaba ay tumabi na sa pag-upo sa kanya si Kier. Seryosong tingin nito nang tumitig ito sa kanya at inutusan ni Kier ang kararating nitong driver. Ace, sige na, ipag-drive na kami. Utos ni Kier sa driver nito. Right away, boss! Tugon ng driver ni Kier sabay ngiti nito na malawak. Napanganga na lamang si Leticia at napakapit sa seatbelt. Pabigla-bigla si Kier at wala man lang itong paalam sa kung anong gustong gawin. Huminga siya ng malalim at bumuntong hininga pagkatapos. Don't tell me. May balak kang kidnapin ako. Maawa ka naman. Ako na nga itong lumayo sa'yo. Huminto si Leticia at inirapan si Kier nang tumitig ito sa kanya. Ano ba kasing kailangan mo sa akin, Kier? Bakit kailangan mo pa akong kalad ka rin kung pwede mo naman akong kausapin ng mahinahon, maayos at masinsinan? Pagdidiin ni Leticia sa mga huling katagang sinambit. Nilingon siya ni Kier bagay para tumahimik siya at kinabahan. Akala niya magsasalita ito para barahin siya pero hindi na ito umimik. Nakarating lang sila sa pupuntahan ng walang imikan. Sa isang villa kung saan nakatayong isang malaking bahay, huminto ang sasakyan ni Kier. Subalit hindi doon dinala ni Kier sa Leticia, kundi sa isang burol. Dinala niya ito para bistahin ng kanyang mga magulang. Sandali, bakit mo ako dinala dito? Akala ko ba kakain tayo? Kinakabahan si Leticia dahil sa takot na baka bigla siyang itulak ni Kier. Don't worry, hindi kita itutulak sa bangin kung yan ang ikinakatakot mo. Basta tumahimik ka lang. Mariin na saad sa kanya ni Kier. Lumunok si Leticia. Nanginginig ang kamay habang nanlalaki ang mga mata. Bagyang natigilan si Leticia ng dalawang lapida ang nadatnan niyang nakaburol. At nakasulat ang In Loving Memory of Gaston and Arcela, Year 2020. Wala na ang mama at papa mo? Usisa ni Leticia matapos mabasa na kasulat. Oo, matagal na.
5 years, Leticia. 2 taon nung makipag-iwalay ka sa akin. Ramdam sa boses ni Kier ang bigat ng sabihin yun. Biglang nagbagong atmosfera ng paligid. Hindi alam ni Leticia kung anong nararamdaman. Kahit naman hindi magandang pagkakakilala nila noon ng mama ni Kier, nalungkot pa rin siya nang malaman na wala na ito. Pasensya na, hindi ko alam. Ayos lang. Ang mahalaga, nandito ka, kasama ko. Ha? Huminga ng malalim si Kier at hinarap siya nito. I should be the one to say sorry. Nagmahina ako nun at mabilis magtampo. Dapat noon kapag ginawa na makipag-ayos sa'yo, Leticia. Gulat na napatitig sa Leticia kay Kier. Bumaling ang luha sa kanyang mga mata at hindi na niya ito magawang titigan sa mga mata. Kaya iniwas niya mukha. Huminga siya ng malalim at saka pilitang umiti. Wala ka namang kasalanan sa akin. At saka matagal na yon. Ginusto naman natin na maghiwalay noon kasi para sa ikabubuti nating dalawa, di ba? Hindi, Leticia. Ikaw lang naman ang may gusto noon na maghiwalay tayo kahit ayoko. Hindi nakasagot si Leticia dahil totoo. Maliit lang na bagay kasi pinapalaki niya. Alam niyang kasalanan niya, kaya ganoon na lang siya nahihiya kay Kier. Nang magtagpo muli ang kanilang landas. Wala siyang alam na irarason dahil una pa lang siya ang may problema. Ramdam ni Leticia ang panlalamig ng buong katawan at pag-iinit din ng tainga niya na marinig ang muling sinabi ni Kier. Mahal mo pa ba ako, Leticia? Seryosong tanong ni Kier at saka nagpatuloy. Kung pagbibigyan tayo ng isa pang pagkakataon, pwede bang magbalikan tayo? Hindi, gusto kong magbalikan tayo, Leticia. Ano bang pinagsasasabi mo, Kier? Mahal pa rin kita, Leticia. Mahal na mahal. Ayoko. Alam mo, pwede bang iuwi mo na ako? Walang aalis hanggat hindi ka pumapayag. Gutom ka lang, Kier. Tama ka, Leticia. Gutom nga ako. Gutom sa Agad na naputol ang gustong sabihin ni Kier nang takpan ni Leticia ng kamay ang bibig nito. Tama ka na! Ano ba nangyayari sa'yo? Akala mo ba ganun lang kadali ang lahat? Mabilis na hinuli ni Kier ang kamay ni Leticia at mariin na tinitigan bagay para umiwas ang tingin sa Leticia. Mahal kita. Totoo at walang halong biro, Leticia. Sa halos 7 taon na wala ka, alam mo bang, hindi ko sinubukan magka-girlfriend ulit. Ikaw pa rin ang gusto ko makasama sa pagbubuo ng sariling pamilya. Lahat ginawa ko, Leticia, para kapag magkita ulit tayo, may mukha na akong humarap sa'yo. Ngumilid agad sa mga mata ni Leticia ang luha habang pinapakinggan ang sinasabi ni Kier. May tuwa sa puso niya na kahit papano ay walang galit sa kanya si Kier. Inaamin kong may pagkukulang din ako. Pero pwede bang magbalikan tayo? Tayo na lang ulit, Leticia. Mas lalong hindi nakaimik si Leticia. Wala siyang alam na isasagot. Wala siyang makitang rason na ayawan si Kier. At siya rin, ganun pa rin naman. Pero hindi niya maiwasang mag-isip na baka magalit si Kier dahil tinaguan niya ito ng anak. Bahagya siya na patitig sa mukha ni Kier na muli itong magsalita. Niligawan ulit kita, Leticia, hanggang sa mapapapayag at mapasagot kita. Bahala ka. Hindi naman kita pwedeng pigilan sa gusto mong gawin eh. E di gawin mo kung ano magpapasaya sa'yo. Sumilay sa gilid ng labi ni Kier ang ngiti nito sabay sinilip ang kanyang mukha dahil sa naging sagot niya. So, are we in good terms now? Agad na umarko ang kilay ni Leticia at mabilis na tinabig ang kamay ni Kier nang akmang hahawakan nito ang mukha niya. Anong we're in good terms? Lelang mo, walang ganon. Nasabi ko lang yun para tumigil ka. Natawa si Kier at lalo nitong inasar si Leticia. Si Miss In Denial Queen. Alam ko naman na miss mo lang ako. Alam ko rin na, ako pa rin ang mahal mo, di ba? Sino may sabi? Buti ka pa no? Pala desisyon. Sus, kunwari pa siya. Magbati na kasi tayo. Sige na, love. Sige ka, kapag magmamatigas ka pa rin, sisigaw ako dito. Ayaw mo naman marinig nila doon sa baba ang pangalan mo at isisigaw ko rin na mahal kita. Biglang nataranta si Leticia at tama kasi si Kier. Mayroong mga tao sa ibaba ng burol at nagtatanim ng palay ang mga ito. Nalilipasan ka na yata ng kain. Maya ka naman sa puntod ng mga magulang mo. Seryoso ko, Leticia. Pumayag ka na dahil kung hindi. Hintong sabi ni Kier sabay hakbang ng mas malapitan. Kagad na umiwas si Leticia. O sige na. E di sige.
Ano sige? Pilyong tanong ni Kier habang nakasilay ang ngiting nakakaloko. Sige na, manligaw ka. Pumunta ka sa bahay at magpapaalam pa ako kay Papa. Dahil sa labis sa saya, ay walang pagdadalawang isip na niyakap ni Kier sa Leticia na mahigpit. Kalaunan, inilayo ni Leticia ang sarili kay Kier. Inikutan ito ng mata at saka tinalikuran. Ngunit sa kaloob-looban niya, ay gusto na niyang maglumpasay sa kilig. Maghahating gabi na pero heto sa Leticia. Dilat na dilat at kulang na lang lunukin ang kumot dahil sa kakaibang pakiramdam na muli na namang nabuhay sa kaibuturan niya. Tulog na tulog ang anak niya kaya hindi na ito magtataka kung bakit gising pa siya. Mabuti na lang wala si Kisha kanina nang ihatid siya ni Kier. At sa sandaling ito ay safe muna siya sa sandamakmak na itatanong ni Kisha. Tumabi si Leticia sa anak at marahan na inayos ang pagkakakumot dito sabay hinalikan sa pisngi. Nak, matutuwa kaya ang papa mo kapag nalaman niyang itinago kita sa kanya? Kumagat labi si Leticia sabay kinontra na isip. Magagalit siya panigurado. Ay, ano ba yan? Kinakabahan na ako. Paano kung bigla siyang magpunta bukas? Pinilit ni Leticia ang sarili na makatulog para kahit na papano ay mabawasan ang kaba niya. Kinabukasan, nawala sa isip ni Leticia na may sinabi sa kanya si Kier na muli itong pupunta. Kaya maaga pa lang bumiyahe na si Kier para sorpresahin sa Leticia. Bitbit ang isang giant red roses at sabay-sabay na pumila ang mga tauhan niya. Bitbit na mga itong ilang sako ng bigas at groceries. Sa pagkahol ng mabalahibong aso, naagaw niyo ng atensyon ng isang matandang lalaking naka-wheelchair. Lumapit ito at pinagbuksan sila ng tarangkahan. Sino sila? Tanong ng ama ni Leticia. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Kier San Diego. Kilala po ako ni Leticia. Agad na tugon ni Kier at pagpapakilala bilang nobyo ni Leticia. Kilala ka ng anak ko? Oho. Abay wala siya dito. Bakit? Aakit ka ba na ligaw? Napamaang si Kier at tanging pagiti na lang ang sinukli. Noon din lumabas mula sa loob ng bahay ang isang maskuladong lalaki. Maangas ito kahit sa tindig pa lamang. Bakit papa? Sino mga yan? Maangas sa usisa ng lalaki bagay para lumunok si Kier. Kagad na lumapit sa kanya si Ace kay Kier at bumulong. Mayor, kilala ko yung lalaki. Siya yung kuya ng ex mo si Leticia. Balita ko rin na nanggugulpi daw yan at saka ang chairman dito. Ha? Bakit mo yun na sinabi? Ipapahamak mo ba ako ha? Umigting ang pangampabulong na sagot ni Kier kay Ace. Kumamot sa ulo niya si Ace at saka sumagot. Hindi naman po kayo nagtatanong eh. Kumuyom ang kamao ni Kier. Sinamaan niya ng tingin si Ace at binantaan ito. Wala kang bonus sa loob ng 1 taon. Mayor naman. Noon din sa lubong ang kilay na lumapit sa kanila ang kapatid ni Leticia. Malaki ang pangangatawan nito at sa titig pa lang para ng mangangain ng tao. Aakit ka raw naligaw sa kapatid ko? Buo ang boses itong tanong kay Kier. Napatayo ng tuwid si Kier, lumunok at nagseryoso. Hindi siya nagpatinag nang makipagtitigan siya sa kaharap. Tama ka. Narito ako para ligawan sa Leticia. Agad na sagot ni Kier. Aakyat ka pala naligaw pero bakit may mga bigas at groceries na? Huwag mong sabihin, kusan loob kong binigay to. Sana magustuhan niyo. At kung papayag kayo na ligawan ko sa Leticia, bibigyan ko kayo ng 10 milyon. Ano? Binibili mo bang kapatid ko? Abat, papasukin mo na Erickson. Pagpapahinto ng ama ni Leticia, pinagulong nito ang wheelchair at tinalikuran sila. Kaagad na sumunod si Erickson at masamang tingin lang ang pinukol nito sa kanila ni Kier. Dire-diretso naman sa pagpasok ang mga kalalakihang may kanya-kanyang bitbit na mga bigas at groceries matapos itong diktahan ni Kier. Pagkatapos nyon, naiwan sa loob ng bahay si Kier kasama ang ama at kapatid ni Leticia. Habang si Ace naman at mga lalaki kanina ay lumabas na para magpaiwan sa labas. Liligawan mo pa ba si Leticia kahit na malaman mong may anak na siya? Nabigla si Kier nang malaman na may anak na si Leticia. May anak na si Leticia? Pero bakit hindi niya sinabi? Malamang, baka ayaw niya sa'yo. Mamaya magalit yun sa amin dahil pinatuloy ka namin ni Papa. Sabat ni Erickson sa usapan. Wala namang kaso kung may anak na siya.
Walang problema sa akin. Malinis ang intention ko, kaya ako naparito. At isa pa, ex-girlfriend ko si Leticia. Pero nagkahiwalay kami nun. Kaya ngayon, gusto ko magbalikan kaming dalawa. Buo at matapang na sagot ni Kier. Tumayo si Kier at hinarap nito ang ama ni Leticia. Sir, sana payagan niyo akong ligawan sa Leticia. Wala po akong pakialam kung may anak na siya. Pwede kong akuin ang bata na akin. Sinserong saad ni Kier. Wala ako sa posisyon na tumutol iyo. Na kay Leticia na kung sasagutin ka o hindi. Isa pa, gusto kong ugali mo. Mabait at mukhang mapagkakatiwalaan. Mariin na sabi ng ama ni Leticia. Hindi na umimik ang kapatid ni Leticia. May punto ang ama niya at panahon na rin para malagay na sa maayos na buhay ang kapatid at ng pamangkin niya. Huwag mo lang sasaktan ng kapatid ko ha. Dahil kahit ano't sino ka pa. Kapag nalaman ko sinaktan mo siya, mabubugbog kita. Napangiti ng pilit si Kier dahil sa naging banta sa kanya ni Erickson. Naging masinsina ng pag-uusap nila. Nakilala ni Kier ang ama at kapatid ni Leticia. Si Anton, ang ama ni Leticia, at si Erickson, ang kapatid nito. Sa sandaling yun, habang naghihintay sila sa pag-uwi ni Kisha galing eskwela, ay nauwi sa paglalaro ng damat sina Erickson, Kier at ng ama ni Leticia. Hindi nila matalo-talo si Kier kahit pinagtulungan na ito dahil sadyang magaling si Kier. Aba, kung minamalas ka nga naman, master na master mo na yata ang larong to, Kier. Manghang sabi ni Anton, ama ni Leticia. Ngumisi si Kier at nagyabang. Kung hindi niyo itatanong, isa akong champion noon sa school, walang talo. Mayabang ka na bayaw pero maiba ko. Pwede ba na natin kainin yung mga tinapay? Kanina pa akong takam na takam eh. Singit ni Erickson at hindi na kaya nang itago ang pagkalam ng sikmura. Ikinatuwa naman ni Kier ang pagtawag nito ng bayaw. Sinaway ni Anton si Erickson pero marin na tinugon ni Kier na ayos lang. Tanghali na nang dumating si Kisha kasama nito si Mean. Bumili sa pagtibok ang puso ni Kier nang muling magkrusan landas nila ng bata. Papsi, Tito Erickson, nandito na po ako. Masayang-masaya na sambit ni Kisha at patakbo itong lumapit sa lolo nito para yumakap. Sinundan ng tingin, ramdam ni Kier sa puso ang hindi may paliwanag na saya. Sandali. Kaagad na humiwalay si Kisha na makita si Kier. Ikaw nga. Ano pong ginagawa mo dito? Masigla nitong sabi. Nagningning ang mga mata ng harapan ni Kier. Magkakilala kayo, Kisha Apo. Usisa ng ama ni Leticia. Tumango at tuwan-tuwa na sumagot si Kisha. Opo, Papsi. Siya po yung tumulong sa akin, nagdala sa ospital nung inatake ako ng allergy ko. Small world. Si Leticia palang mama mo. Naiiyak na sambit ni Kier at hindi niya nilayo ang tingin sa bata. Para bang refleksyon niya ito kung pagmamasda na maigi. Sa sandaling yon ay may pagdududa na si Kier. Posibleng anak niya si Kisha at hindi siya maaaring magkamali. Minsan ang may nangyari sa kanila noon ni Leticia bago pa man sila nagkahiwalay. Samantala, para tuluyang i-distract si Leticia ang sarili ay pinili niya magtinda ng balut. Kanina pa siyang kinakabahan ng sobra na para bang kakapusin siya ng hininga. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya para naman kahit na papano ay gumaan ang pakiramdam niya. Habang inaayos niya mga itlog ay nilapitan siya ng ka-ventor niyang babae. Bagay para bahagya siya magulat dahil sa itanong ng ali. Saan ka ba galing kahapon? Po? Yung anak mo kasi sinugod kahapon sa ospital. Alam mo bang yung mayor sa kabilang bayan ang nagmamagandang loob? Oo nga po eh. Kaya salamat talaga sa kanya. Dahil sa kanya, maayos ng kalagayan ng anak ko. Pero maiba ako. At hindi sa pagiging usesera magkamukha sila ng anak mo. Baka siyang ama. Nanlaki ang mga matang hinarap ni Leticia ang ali. Peke siyang natawa at mariin na umiling. Naku po, baka nagkakamali lang kayo at saka ayos lang ineng. Kahit hindi mo aminin, alam namin na si Mayor ang ama ng anak mo. Halata naman, ikaw talaga masyado kang malihim. Oo nga Leticia, diba mga mare? Sigunda ng kalapit nilang tindera na noon ay suportado niya na sinang-ayunan naman ang iba. Pinamulahan ang mukha sa Leticia. Kahit itanggiman niya ay hindi na siya papakinggan. Napailing na lamang siya at itinuon na lamang sa bawat customer ang atensyon niya.
Habang abala siya sa pagbabalot, nabosesan niyang matinis na boses ni Keisha, bagay na ikinatigil niya. Mama! Nanlaki at namilog ang kanyang mga mata nang bubungad sa kanya mag-ama niya. Si Kier na kasama si Keisha, hawak-hawak nilang kamay ng isa't isa. Ramdam ni Leticia ang lamig na pinaghalong init habang lumakbay sa kaugatan niya. Nanginig ang kamay niya at tumibok na mabilis ang kanyang puso. Mama, hinahanap ko po niya kaya sinamahan ko. Magkaibigan po pala kayo? Inosenteng usisa ni Keisha nang tuluyan nito nakalapit sa pwesto niya. Iniwas ni Leticia ang tingin kay Kier. Bigla siyang kinakabahan na para bang may nagawa siya malaking kasalanan. Sandali anak, kakausapin ko lang siya ha. Opo. Masunuri na tugon ni Keisha. Kagad na hinila ni Leticia sa braso si Kier. Dinala ito kung saan silang dalawa na lang at sinigurado niyang hindi maririnig ni Keisha kung ano man ang pag-uusapan nilang dalawa. Maghihintay ako sa sasabihin mo, Leticia. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Alam kong ako ang ama ni Keisha kahit hindi mo sabihin. May gigil pero malumanay ang tinig na pakiusap ni Kier. Ngumilid agad ang luha sa mga mata ni Leticia at habang nakayuko ay pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Hindi ako magagalit, Leticia, kung yan ang kinababahala mo. Gusto ko lang marinig kung anong rason mo. Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit, Leticia? Noon din nagtaas ang mukha sa Leticia. Agad na pumatak ang luha sa kabilang mga mata niya. Kier, hindi ko alam. Wala akong alam na sasabihin sa'yo. Basta ayokong sabihin. Wala naman sa isay kung sasabihin ko sa'yo, di ba? Isa pa wala na tayo. Matagal na tayong tapos. Mali ka, Leticia. Sinabi ko bang pumayag ako? Wala ka narinig sa akin nun. Kier, ano bang? Hindi ka ba nahihirapang alagaan si Keisha? Ha? Alam kong mahirap mag-alaga ng bata, lalo na kung ikaw lang mag-isa. Hindi ako magagalit. Hindi kita susumbatan at wala kang maririnig na masama sa akin, Leticia. Gusto ko lang malaman at marinig mula sa yung totoo. Hindi nakaimik si Leticia. Bigla parang kinurot ang puso niya at kinonsensya. Nakita niya kung paano lumungkot ang mga mata ni Kier. At sa sandaling yon, tila may sariling buhay ang mga kamay niya. Kusa niyang niyakap na mahigpit si Kier at humingi dito ng tawad. Bumuho sa masaganang luha niya at napaiyak. Oo, anak mo nga si Keisha. I'm sorry, Kier. Ma-pride ako at selfish. Kaya ko lang naman nagawang itago ang pagbubuntis ko dahil nahihiya ako sa'yo. Wala akong mukhang iharap pa matapos ko makipaghiwalay sa'yo doon. Napaka-childish ko noon para hiwalayan ka na walang sapat na dahilan. Hikbing sabi ni Leticia. Saglit siyang huminto at saka nagpatuloy. Sorry. Pinangunahan ako ng maling akala. Natakot ako na baka naaawa ka na lang sa akin kapag… Shh! Tahan na. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Mahal na mahal kita, Leticia. Sinubukan ko magpakatigas nung muli tayo magkita. Akala ko kaya kitang tiisin pero hindi ko magawa. Kahit sinubukan ko magalit sa'yo pero mas nanaig pa rin ang pagmamahal ko para sa'yo. Buo at klarong sabi ni Kier, bagay na ikinahikbi lalo ni Leticia. Humiwalay sa yakap si Kier. Mariiniton tintigan si Leticia. Inangat ang baba at saka sinakop ng magkabilang kamay niya ang mukha ni Leticia. Gumiti siya sabay pinahiran ng luha nito. Tanggapin mo ulit ako, Leticia. Gustong gusto kong magpakaama kay Keisha. Pangako, babawi ako sa inyong dalawa. Napatitig sa Leticia sa mga mata ni Kier. Walang dahilan para ayawan niya ito. Sa sandaling yon, sumilay sa labi ni Leticia ang ngiti at saka tumango. Lumiwanag ang mukha ni Kier. Wala pa mang nasagot si Leticia, ay kinabig niya ito at saka walang pasabi na hinalikan sa pisngi. Thank you, Leticia. Napakasaya ko kung alam mo lang. Ako rin. Thank you. Pagtikim ng batang babae ang umagaw ng kanilang etensyon. Si Keisha na noon ay nasa tabi na pala nila at may pilyang ngiti sa labi. Heck! Nakita ko yun. Ikaw, mama, ha? Kaya mo pala nilayo si Uncle Kier kasi balak mo siyang ikis. Namilog ang mata ni Leticia. Natawa at pinantayan ng anak. Aba, saan mo natutunan yan, ha?
Halika nga dito. Bago pa man kilitiin ni Leticia ang anak, ay tumakbo na ito sa likuran ni Kier para magtago. Tawang-tawa si Keisha na walang kahirap-hirap siyang kargahin ni Kier. Ang bigat ng baby ko. Sambit ni Kier, bagay para tumigil si Keisha. Kumunot noo ito habang nakatitig sa mga mata ni Kier. Baby mo ako? Ah, di ba? Gusto mo ng papa? Kaya nandito na ako. Talaga po? Promise? Promise. Yay! May papa na ako! May papa na ako! Halos magtalon-talon sa tuwa si Keisha. Parehong masayang nagkatinginan sina Kier at Leticia nang abot tenga ang ngiti ni Keisha. Masaya ang mga vendor na kasama na Leticia nang malaman ng mga ito ang balita tungkol sa kanila ni Kier. May iilan kasing nakakilala kay Kier at kilala bilang mabuting mayor sa bayan ng San Agustin. Kinabahan at halos hindi na mapakali si Leticia nang sinabi ni Kier na uuwi na sila para formal siyang ipaalam ni Kier at hingin ng kamay niya sa kanyang ama para sa balak nitong pagpapakasal. Habang nasa biyahe sila pa uwi, napangiti sa kanya si Kier nang hawakan nito ang kamay niya. Nanlamig si Leticia, bagay para mapang-asar na nag-usisa si Kier. Kinakabahan ka? Hindi Nanlalamig kasi mga palad mo. Hindi no. Bitawan mo na lang kayang kamay ko. Natural lang yan. Lumawak ang pangiti ni Kier. Mas lalo lang nitong hinigpitan ang paghawak sa kamay ni Leticia at ayaw itong bitawan. Lihim na napangiti sa tuwa sa Leticia at tinatago ang kilig. Si Mama, kinikilig. Nakita kita, nakangiti ka. Pagsingit at pilyang sabi ni Keisha at saka humagikik ito. Napamaang na lamang sa Leticia. At sa pagkakataon na yon, ay pinagtulungan siyang asarin ng kanyang mag-ama. Sa pagdating nila sa bahay, nadatnan ni Leticia ang kuya niyang si Erickson na abala mula sa pag-aayos ng mga sandamakmak na groceries at mga bigas. Nanlaki ang mga mata niyang tignan yon pa isa-isa. Mas lalo siya nagulantang nang makita ng kuya niya si Kier at tinawag pa na bayaw. Nilingon niya si Kier pero nakangiti lang ito sa kanya at saka siya kinindatan. Hinawakan ni Kier ang kamay niya at hinigpitan ito nang makaharap nila ang ama niya. Desidido akong kunin ulit ang tiwala ni Leticia, Papa. Sa approval ninyo, bukas sa bukas, ipapahanda akong pagpapakasal namin sa mabilis na panahon. Napatitig sa Leticia kay Kier sa pagtawag nito na Papa, lalo na sa sinabi nitong pagpapakasal. Napangiti ang ama ni Leticia. Si Erickson naman ay tumikhim. Wala akong makitang dahilan para hindi pumayag, Kier. Ang akin lang, huwag mo sasaktan si Leticia at apo ko. Tanggapin mo sila ng buong buo. At kung may hindi kayo pagkakaunawaan, hindi sagot ang paghiwalay. Pag-usapan muna ninyo na maayos. Naiintindihan ko, salamat. Asahan niyo susundin ko at gagawin. Niyakap ni Leticia ang ama at umiyak sa bisig nito. Tanging paghalik sa noo ang ginawad ng ama niya habang umilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kaya mawalay sa inyo. Salamat sa malawak na pag-unawa, Papa. Kung saan ka masaya, doon din ako, anak. Lagi mong tatandaan, maging mabuti kang ina. Huwag mo akong alalahanin at unahin mo muna ang sarili mo. Tumango si Leticia. Mahal na mahal niya ang ama kaya ginawa niya lahat maalagaan lang ito. Matapos ang masinsinang pag-uusap, kinagabihan, kinuusap si Keisha nang magtabi sila sa pagtulog. Hindi umuwi si Kier at hanggat hindi pa sila ikinasal ni Leticia, ay rerespetuhin niya ang gusto nito. Walang kaalam-alam si Leticia na nakahanda ng magiging bahay nila dahil noon pa na ipatayo ni Kier ang kanilang dream house. Mama, Papa, kailangan pagising ko bukas katabi ko pa rin kayo, Pakiusap ni Keisha. Nasa pagitan nila ito ni Leticia at Kier. Nagkatinginan sina Leticia at Kier bagay para sumilay sa labi ni Kier ang ngiti. Oo naman, gusto ko pa ngang makabanding pa kayo kaya hindi ako aalis. Yay! Ipagyayabang ko na talaga na may papa na ako. Hinarap ni Keisha si Kier at saka yumakap dito bago humiwalay. At saka Mama, matutuloy ng happy ending ng prinsesa at prinsipe, di ba po? Patuloy ni Keisha nang humarap ito kay Leticia.
Natawa na lang si Leticia at kinurot ng mahina sa pisngi ang anak, saka ito hinalikan sa noo. Oo, at malalim na ang gabi kaya matulog na tayo. Good night, baby. Ang daya. Bakit si Keisha lang may good night kiss? Parinig ni Kier. Humagikik naman si Keisha at natutop nito ang bibig. Hindi ka na bata, Kier, kaya matulog ka na lang, okay? Tignan mo si mama mo, ayaw kong i-kiss. Kaagad na hinampas ni Leticia sa balikat si Kier. Kahit mahina liwanag ng ilaw sa lampshade ang tanglaw nila sa gabi, ay ramdam niya ang pamumula ng mukha. Mama, sige na. Ikis mo na si Papa. Gusto ko bago ako matulog, ikis mo muna siya. Kawawa naman kasi naiinggit siya sa akin. Ako lang kasi ang ikis mo. Tinuro ni Keisha ang pisngi ng ama. Dito po. Dugtong niya. Ay, sige na nga. Inilapit ni Leticia ang mukha kay Kier at hinalikan ito sa pisngi. Good night, love. Sweet na dugtong niya. Lumapad ang pangiti ni Kier at kitang-kita ni Leticia kung paano kiligin. I love you more, love. Good night. Dream for me, Leticia. Sambit ni Kier at mariin na tinitigan si Leticia. Tanging mga mata lang nila ang nag-uusap at parehong may ngiti sa labi. Tila bulate kung kumisay-kisay si Keisha. Tila alam na nito kung paano makilig. Kilig na may halong saya dahil sa wakas ay may ama na siyang ipapakilala at ipagyayabang sa mga kakilala niya. May ngiti sa labi na nagkatitigan sa isa't isa sina Leticia at Kier. Kasabay ng pagsara ng kanilang talukap. Kasabay niyon ay ang pangako sa isa't isa na harapin nila ng sabay ang mga pagsubok, gaano man ito kabigat at kahirap. Ang pagmamahala nila ay nagpapatunay lang na mas mangingibabaw pa rin ang tunay na pag-ibig. Sinubok man sila pero ang pagpapatawad at pagtanggap ang naging daan para muli silang maging buo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!